Magandang umaga po kahit na para sa pamilya De La Cruz ay hindi magandang isang umaga dahil sa pagpanaw ni China. Ako po si Mel Silvestre, ang manugang sa pamangkin ni China. At masasabi ko lang sa kanya, bilang tiyahin ko na rin, ay pag pumupunta kami rito sa Batangas, tuwing may okasyon o pag naisipan lang namin pumunta dito sa Batangas na mag-anak, hindi ako dumidiretso. Actually, hindi ako dumidiretso dito sa bahay na to eh. Doon kami sa dulo dumidiretso eh. So, pupunta siya sa akin, mga ngamusta, tatanong na kamusta yung mga tao sa San Mateo. And then, nung nagkasakit nga ako, one time pumunta kami rito, kinamusta niya ako, tinanong niya ako kung anong naging sakit ko. Kasi na-opera ako sa spinal column. So, tagal kami nag-uusap doon sa dulo, sa bahay, sa dulo. Ang palagi niya sinasabi sa akin, magpagaling ka. Ganon din sa kanya, sinasabi ko sa kanya. Kasi alam ko, dinadialysis siya that time. So, sinasabi ko sa kanya na dapat huwag kumain ng mga bawal. And of course, dapat yung mga gamot niya everyday, take niya. At ang kabilin-bilinan ko sa kanya, huwag ka mahihiya sa mga anak mo pag may nararamdaman ka. So, yung time na nalaman ko na wala na siya, sinabi ko sa mga anak ko na wala na sila, ulain na nila. Kasi pag madalas kami pumunta rito, one time sinama ko sa Starbucks. Kasama yung ibang apo niya, binili namin siya ng Starbucks coffee. So, sa maguro, mga worth 150 yun. Usually, yung ganong price ng Starbucks. Sabi niya sa akin, dapat sa Jollibee mo na lang ako dinala. May chicken na, may spaghetti pa. So, ganyan, pag kami pupunta rito, every time na nandito kami sa dulo ng bahay, makita mo siya, pupunta agad siya doon. Kung kumustahin niya kami. Wala siyang hindi niya kami nalilimutang kumustahin kami na nandito. Kahit na nakikita mo siya naglalakad minsan, na siyempre minsan nahihirapan maglakad na, lalo na lately, na dinadialysis na siya. Sabi nga ng anak ko sa kanya, Teacher Sten, one time na kami pupunta rito, Lola Ina, pag may nararamdaman ka, sabi mo agad kay Kuya Arnel. Kasi pag bumaba yung sugar mo at biglang nag-shoot up yung sugar mo, babagsak ka. So yung mga time na yon na parang ewan ka, iba kasi yung naging attachment ko na sa kanila. Tuwing pupunta kasi kami rito, parang turing na nila sa akin, pamilya nila, pamangkin na nila. Minsan nga nagtataka, sabi nga ng asawa ko na sa abroad, parang ikaw ang pamangkin, ako lang ang sampid dito sa De La Cruz. Kasi bihira naman dito yung wife ko. So, even though sa mga pinsan niya, close kami. Yung nga lang, pero kasi kami ginagawang reunion dito every December, medyo nalimutan na. We did it for 2 years, masaya at December. Kaso, parang merong naging pamahiin yung natatanda. Sabihin ko na pag daw nag-reunion, every December may ginukuha. Siyempre, matatanda. So, nag-laylo na. Actually, ako yung coordinator noon eh. Which is, napakasaya noon. Lahat na matatanda, masaya. Lalo na last time. Si Lola Ina noon, medyo okay pa noon. So, medyo nakaka-join pa sa games.
Si Lola Ina, pag nasa bahay sa dulo, at wala akong kasama na nandun yan eh. Nagkukwento yan sa akin. Siyempre, minsan, nagkukwento tungkol sa buhay-buhay niya. Minsan, kasabihin sa akin, si ganito, si ganyan, hindi nagkakaintindihan. Sabi ko, natural lang naman yun. Sabi ko sa kanya, basta kailangan, huwag mo intindihan at na-stress ka lang. Sabi ko, may mga edad na yan, sabi ko, natural sa magkakapatid yan na nagkakaroon ng kaunting samaan na loob. So, ang masasabi ko lang kay Lola Ina, salamat sa mga magandang alaala mo pag pupunta kami rito sa Batangas. Sa pag-aasikaso mo, pag-aasikaso ng mga anak mo sa amin, na ang gusto nga namin pag nandito, magtagal kami dito eh. Kaso, may mga trabaho, kailangan umuwi. So, umuwi kami dito, pag galing dito, madaling araw na. At siya, pag pauwi na kami, hindi mo sa mauunahan na hindi siya lalabas. Para kahit ano, magpapaalam. Kaya madalas, sinesekretuhan ko siya ng 500. So, ganun. Napakabait na tao ni Lola Ina. At saka, napaka-responsabling ina dahil nabuhay niya yung mga anak niya na kahit maagang namatay yung kanyang asawa, ay taguan din niya, napalaki niya na maayos. So, at kita ba naman yung mga anak niya sa pagpasok mo pa lang ng bahay, yung pag-aaruga sa iyo, pag pupunta kami na handon. So, Lola Ina, salamat sa lahat. Ngayon, wala ka nang mararamdaman na anything sa katawan mo. So, buti na lang hindi rin natuloy yung sinasabi nila na balak putulin ng doktor yung kamay mo. Buo kang aalis. Hindi ka kulang. So, maligayang paglalakbay sa iyo. Kumusta mo na lang kami kay Lola Teng, kay Lola Petra. At sana pag-alis mo, patuloy mong tingnan yung mga anak mo dito sa bahay. Maraming salamat sa iyo at sa muli, maligayang paglalakbay. Magandang umaga sa inyo lahat. Kapatid, kung may nagpapasalamat sa iyo sa nagawa mong tulong sa akin. Kaya nga lang alam mo naman katay kahit nagtatampuhan ng konti, yan naman ayos, hindi naman kita yung alam mo naman tayo nagmamahalan. Ako'y nagpapasalamat sa natulong mo sa akin kahit na sinsahan mo na lang ako to kaya hindi nakadalo sa iyo ganun ang aking paa ay masakit. May mahal na mahal kita kaya ako'y salamat sa iyo at patuloy na ako'y mahal na mahal kita. Ako'y paalam sa iyo kapatid at mahal na mahal kita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako maglalahad ng kaunting karanasan namin nung kami ay maliliit pa. Pasensya na kayo. Nung araw po talaga, sobrang hirap po ng buhay namin. Lagi po kaming magkakasamang nung medyo malaki-laki na
Nagbebenta kami namimili at nagbebenta ng kalakal kasama namin, ang nanay namin. Buhat dito, hanggang sa bilog-bilog, naglalakad kami. Tapos, siyempre, hanggang sa naging gano'n na lang ang nangyari sa buhay nila. Ako naman, sa awa ng Diyos, nakapag-aral lang kaunti, napahiwalay ako sa kanila. Ganon din, gaya ng kwento ng manugang ko, umuwi kami rito tuwing basta may pamasahe rin, siyempre. Tapos pag dumating na kami dito, siyempre tuwan-tuwa siya. Hindi naman ako pumupunta sa ibang bahay kasi ito ang ancestral house namin. Dito talaga ako natutulog sa kanya. Pagdating ko, siyempre, tawag niya ako sa tabi niya sa kama. Nangungumusta sa akin. Kasi primero naman, talaga namang lahat tayo nagsisimula sa wala. Tapos pagka naman kami uuwi na, dudukot yun ng pera, bibigyan ako ng pamasahe. Sabi ko, wag na. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi Ate Sing, naalaala ko ng maliliit pang anak ko na lagi mong, yun nga, binibigyan ko kasi medyo nakaluag-luag na ng kaunti noon. Eh yun ngayon naman, nung magkasakit na siya, ganun pa rin, inaano niya ako, palagi niya akong binibigyan talaga niya ako ng pamasahe kasi siguro pagtanaw ng utang ng loob, sabi ko wag na. Kasi ikaw ang nagpapagamot, sabi ko sa kanya. Yun, di uwi na ako. Ngayon, ito naman, masaya kami magkakapatid, kahit na ganito lang kami, wala kaming masamang tinapay, kumbaga kung sa wikang Tagalog. Yun, ngayon, nagkasakit na siya. Siyempre, nalulungkot ako, hindi ko na siya masyadong napupuntahan dahil nga nagtatrabaho. Ito, nung magkasakit ng ito, hinahanap siyempre ang mga kapatid. Kami lang namang 2 kapatid na natitira na. Tapos ito na nga, nung namatay na siya, ito, masasabi ko lang sa kapatid ko, pasensya ka na. Hindi ko talaga napupunta masyado. Basta nagpapasalamat ako sa iyo. Sa mga, siyempre, nung nagkaroon ka na, tumutulong ka din naman. Kaya, dinadalain ko na lang sa Panginoon na maganda talaga ang mapuntahan mo sa langit. Dahil ikaw naman ay makadiyos din. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa iyong pupuntahan. Paalam at lagi mo kaming gabayan. Yun lang po aking masasabi. Hello po, ako po yung pamangkin ni Nanay Ina na talagang masasabi kong marami po marami po kaming memories niyan. Kumbaga, ako po yung nagiging anak niyan. Sa mga piyestahan po, kung saan po kami pumupunta, talagang kami po ay napakaganda po ng banding niyan. Hindi ko lang po malimutan sa kanya. Nung siya po ay nagkasakit, talagang hindi ko po siya matingnan ng ayos dahil para pong kinukurot yung aking kalooban. At nararamdaman ko kung ano man yung nararamdaman yung sakit. Pero ganun pa man po, ay siya po naman po ay ipinapanalangin ko at hinihingi ko po ng gabay sa Panginoon na kung ano man po yung sakit ay malampasan niya. At ako po ay nagpapasalamat din dahil talagang sinasabi ko po na kami po ay lagi po kami nagkakaisa kung saan mo po kami pupunta, kung ano mo po masaya, kami po ay lagi po nagkakaisa niyan at ako po ay nagpapasalamat din at paalam po sa maraming pagmamahal niya po sa amin. Talagang ipinapangako ko po sa kanya na bilang ako po ay pamangkin na
kami po ay magsasama-sama ng maayos para po sa ikatatahimik niya. Kaya Nanay Ina, maraming salamat po at paalam po at kung ano man po yung mga kasalanan namin o pagkukulang, kayo na po ang bahala. Salamat po. August 15, 2024. Yun yung araw na iniwan niyo na kami. Mahirap pa rin tanggapin na wala nang Nanay Ina na mag-uuwi sa akin ng puto at saka ng kilawin. Mahirap tanggapin na wala nang Nanay Ina na lagi magpapabunot ng puti ng buhok. Wala nang magpapahilod ng likod kapag nandito ako. Wala nang magbibigay ng pera in secret sa akin. Pero hindi ako galit na iniwan niyo na kami kasi alam kong nasa mas mabuting lugar na kayo ngayon. Alam kong nandiyan na kayo sa lugar na hindi na kayo sasaktan. Lagi kayong nasa puso't isip ko, Nanay. Sana lagi kayong mabuti dyan sa piling ni Lord. Yun lang po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po, isa po ako sa mga apo ni Catalina Di Sanggalang. Nay, kung nasan ka muna yun, sana mawing masaya ka na. Wala ka nang dinadaling na sakit. Pasensya ka na kung palagi kitang ginagalit. Sorry kung madalas hindi ko sinusunod yung mga utos mo. May inuutos ka sa akin, hindi ko sinusunod, tinatakasin na kita. Kung madalas inaasar kita, gusto ko lang naman sumaya kayo eh. Kaya palagi kayo na nilaloko para magpalakas ko kayo. Wala ka pa naman sana kayo puntahin kung sending ko sa ospital. Kaso hindi ko na kayo nabuti mo kayo. Sorry sa lahat na yun. Ako po, si Arlene Sanggalang, anak ni Catalina Sanggalang. Inay, maraming salamat po. Napalaki niyo po kami ng maayos. Kahit gaano mang kahirap ang dinanas ninyo, ang araw ginagawa niyo pong gabi. Maiyaw niyo lang po kami, mapalaki niyo po kami ng maayos. Inay, mahal ko kayo, hindi ko kayo makakalimutan. Sa araw-araw nating pagsasama sa pagpapagamot ninyo kahit anong hirap na dinadanas ko. Mas mabuti pang mag-alaga ako kaysa kayo'y mawala, pero kailangan naming tanggapin kahit gaano kahirap. Mahal na mahal ko kayo, Inay. Maaalala ko ang bawat araw na tayo'y magkatabi pag kayo aking inaandira. Ay, mahal ko kayo. Hindi ko kayo makakalimutan. Maraming salamat sa mga naitulong nyo sa akin. Kahit minsan ako'y pasaway. Alam kong hindi nyo man ako ganong matigas ang aking ulo. Mahal na mahal ko kayo, Inay. Hindi ko kayo makakalimutan sa bawat oras na habang ako'y nabubuhay. Alam ko, Inay, na minsan tayo'y nagkakatampuhan at wala mang inang hindi perfect, pero ako'y anak nyo ding hindi perfect, pero hindi ko kayo makakalimutan sa bawat oras na kayo ay dadalhin sa ospital. Mahal na mahal ko kayo kahit gaano kadami kung busy man ako sa aking gagawin, pero kayo pa rin ang aking inuuna dahil ayaw ko kayo mawala. Pero sabi nga ng iba, siguro napapagod na kayo, kailangan nyo na magpahinga, ay binigay ko na
binigay ko na ang buhay niyo para sa Diyos. Pero inay, sana'y wag niyo akong pababayaan kami magkakapatid. Alam kong hindi naman kami perfect na magkakapatid, na minsan nagkakatampuhan. Pero tanggap ko na kayo ay wala na. Sabi ko nga, Lord, bigyan niyo po ako ng sign na kung mapuputol po yung kamay ng aking ina. Pero ibang sign po ang nahingi ko, yung kayo po ay mawalay na sa aming piling. Pero inay, alam nyo, napakasaya nyo dahil lahat ng inyong inirequest sa aking kapatid na ibigay. Yung sabi nyo, gusto nyo ng ganito, ganito. Bawat hingi nyo, binibigay nila. Pero alam ko, ang akin lang may bibigay sa inyo, yung kayo ay mabantayan ko sa bawat oras na kayo ay aking makita, na kayo ay malakas. Mamimiss ko yung kayo ay aking paliliguan, na kayo ay tatawagin ko yung aking mga pamangkin, yung aking mga hipag, na kayo ay kunan ng dugo, ng ganito. Ngayon, wala na kaming matatawag. Mahirap man tanggapin. Kailangan na naming tanggapin gawa ng napakasakit man. Inay, mahal na mahal kita. Hindi kita makakalimutan. Sa bawat oras na ikaw ay mawalay sa akin, hindi mawawala sa puso ko na ikaw ay naging isang ina ko, na kahit man minsan tayo ay nagkatampuhan, hindi man ako perfect, mahal na mahal kita, inay. Paalam. Paalam, inay. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay, nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko
puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ika'y mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ika'y mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat
lahat ng buti niya. Ang laging hangad mo, patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw